rin dito ang iba't ibang problema na kinakaharap ng ating bayan. Natatandaan ko na isa sa mga artikulong sinulat doon po sa palihang iyon ay may ganitong pangungusap, nakasulat sa wikang Ingles. The biggest disaster is the kind of governance that we have. Hindi po aktivista ang nagsulat nito, kundi isang simpleng community journalist o periodist ng pangkomunidad. At sa ganitong paraan po natin dapat sa konteksto ang nangyari sa Yolanda. Ang nangyaring bagyong Yolanda. Mali po sa ilang mga report sa media yung paggamit ng termino sa wikang Pilipino na pananalasa ng kalikasan o hagupit ng bagyo. Hindi po natin dapat sisihin ang kalikasan o ang sino mang kinikilala po nating Diyos dun po sa nangyari. May kinalaman po dito yung tinatawag nating trahedya ng pamamahala. Totoo, walang lugar ang paninisi kung ang habol po natin ay mag-resort dun sa tinatawag nating name calling o bullying. Pero kung ang paninisi ay nangangahulugan ng paniningil, kung ang ating pagbatikos ay nangangahulugan ng pagpapataas ng antas ng diskurso para makapagmulat ng mas maraming mamamayan, ito po ay pangunahing responsibilidad ng lahat sa atin, lalo na ng mga tinatawag nating scholar ng bayan. Sapagkat tayo pong lahat dito sa pamantasang ating minamahal ay may pangunahing responsibilidad para makapagpamulat. Ang ating humanitarian mission na isinasagawa ay kapuri-puri. Gaya ng nabanggit po ni Pangulong Pascual, ang ating pong ginagawa ay hindi lamang para sa UP Tacloban at sa UP SHS sa Palo Leyte, kundi para sa mas maraming mamamayan na nasalanta ng trahedya nga ng pamamahala, hindi po ng bagyo. Pero, ang isa rin natin dapat tandaan, ang katapat po ng trahedya ng pamamahala ay ang ating sama-samang pakikibaka. Kaya nga sa konteksto rin ito na din natin dapat isipin na ang kinakaharap na problema ng ating bayan ay patong-patong. Kung gagamit po tayo ng wikang Ingles, what we are facing is a plethora of problems. Not just a multitude, but a plethora. Patong-patong na po yun. Sa susunod na linggo, mangyayari po ang komemorasyon ng ika-4 na taon ng massacre sa Ampatuan at ang ika-3 taon ng tinatawag na International Day to End Impunity. Gusto ko man isalin sa wikang Filipino yung phrase na International Day to End Impunity. Pasensya na kung hindi ko po magagawa sapagkat wala namang direktang salin sa wikang Filipino yung salitang impunity. Kailangan pa natin hingit o humiram sa wikang Kastila na impunidad. Bakit? Kasi po hindi po likas sa ating kultura yung pumatay ng walang pakundangan o yung kumuha ng hindi sa atin. Totoo po, may looting na naganap, in quotation marks, dun po sa Tacloban. Pero ito po, alam natin lahat, ay matter of survival. At ito po ay isang extraordinary circumstance. Dahil na nga, babalikan natin yung trahedya ng pamamahala na kinakaharap po natin. Sa susunod na linggo, inaanyayahan ko po kayo dun po sa mga aktibidad para sa pag-alala at para sa patuloy na pakikibaka para wakasan itong tinatawag nating kultura ng walang pakundangan o yung culture of impunity. Sana po magkaisa po tayo sa ating pakikibaka, hindi lamang para sa tinatawag na relief o kaginhawaan, kundi sa ating pagkuha ng ating minimiting tunay na kalayaan. Maraming salamat, magandang gabi po. Maraming